Sa mundo ngayon, marami ang naliligaw. Marami ang naglalakad sa dilim ng depression, addiction, galit, inggit at kawalan ng pag-asa. Hindi natin kailangang maging sikat o maging makapangyarihan para makatulong. Ang kailangan lang, maging tapat sa maliit na liwanag na nasa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pa, pati ng inaakala niyang nasa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. Sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, binibigyang diin ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakpan ito o inilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang ang mga papasok ay makita ang liwanag. Isang napakapayak na larawan, ngunit puno ng lalim. At mula rito, hinugot natin ang salitang liwanag sa ating panahon na tila napakadilim sa iba't iba at maraming aspeto. Madilim ang politika, madilim ang lipunan dahil sa korupsyon, madilim ang pamilya at minsan madilim din ang ating sariling puso. Ang salitang liwanag ay tila tumatawag sa ating kaluluwa. Ngunit ano ba ang liwanag na sinasabi ni Jesus? Hindi ito liwanag ng spotlight, hindi ito liwanag ng pansamantalang kasikatan, hindi ito liwanag ng social media likes. Ito'y liwanag na nagmumula sa ating kalooban. Liwanag ng katotohanan, ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa puso ng taong sumasampalataya sa Kanya. Ang liwanag ay hindi para itago, at ang tunay na liwanag ay hindi kailangang ipagsigawan. Katulad ng araw, hindi ito kailangang ipagmalaki para magbigay init. Sapat na ang presensya nito. Ganito rin ang pananampalataya. Kung ito ay tunay, ito'y magliliwanag kahit walang salita, kahit walang props, kahit walang audience. Ito ay nahahayag sa mga mata, sa kilos, sa desisyon, sa uri ng pagmamahal na ibinibigay natin. Ngunit, bakit may mga taong ayon kay Jesus ay nagtatago ng liwanag? Marahil dahil sa takot, takot na hindi maintindihan, takot na pagtawanan, takot na mawala ng kaibigan o posisyon. O marahil dahil sa pagkapagod, sa dami ng dilim sa paligid, naiisip natin, ano pa ang silbi ng maliit kong ilaw? Ngunit ito mismo ang sinasabi ni Jesus. Ang liwanag kahit maliit ay may layunin. Hindi mo kailangang iligtas ang buong mundo. Ngunit may madidiliman kung pipilitin mong hindi sumindi. At may paalala rin si Jesus. Ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting taglay, ay kukunin pa sa Kanya. Ito ay hindi pagbabanta. Ito ay babala. Ang liwanag ng biyaya ay hindi para itago. Kapag pinili nating hindi ito gamitin, ito ay unti-unting nawawala sa atin. Hindi dahil kinukuha ng Diyos, kundi dahil pinili nating hindi ito
pagyamanin. May lalim ang mensaheng ito para sa ating lahat, mga kapatid. Sa totoo lang, lahat tayo ay tinatawag na maging ilaw. Hindi lang mga pare, madre, o aktibo sa simbahan. Bawat ama, ina, estudyante, manggagawa, guro, batang may pangarap, lahat ay may liwanag. Ngunit ang tanong, paano natin ito ginagamit? Ang ating liwanag ba ay nagbibigay ng direksyon sa iba? O tayo ba mismo ang nagiging dahilan ng dilim ng iba? Sa ating paninira, sa ating pagpapabaya, o panlalamig sa pananampalataya? Ang liwanag ay hindi lang palamuti, ito ay tungkulin. Kung binigyan ka ng Diyos ng pag-ibig, huwag mo itong sarilinin. Kung binigyan ka ng kaalaman, gamitin mo ito para mamulat ang iba. Kung pinagaling ka ng Diyos, huwag mong sarilinin ang kwento ng kagalingang iyon. Ang liwanag ay mas nagiging malakas kapag ito ay ibinabahagi. Sa mundo natin ngayon, marami ang naliligaw. Marami ang naglalakad sa dilim ng depresyon, ng adiksyon, ng galit, ng inggit at kawalan ng pag-asa. Hindi natin kailangang maging sikat o maging makapangyarihan para tayo makatulong. Ang kailangan lang natin, maging tapat tayo sa maliit na liwanag na nanduroon nasa atin. Minsan akala natin hindi tayo sapat, pero baka ang simpleng kabutihang ginagawa mo araw-araw sa pamilya, sa trabaho, sa ating komunidad, ay siyang liwanag na hinihintay ng isang taong pagod na. Baka ang simpleng dasal mo, ang pagngiti mo, ang pag-unawa mo sa taong mahirap mahalin. Ito yung ilaw sa dilim ng buhay ng iba. At baka sa panahong ang puso mo rin ay tila walang ilaw, ang pagbabalik mo sa Diyos, sa panalangin ang magpapaalab muli sa apoy sa iyong kalooban. Ano yung liwanag na ibinigay ng Diyos sa atin? At paano natin ito ibinabahagi sa iba? May mga pagkakataon ba na pinipili nating itago ang liwanag na ito sa halip na hayaang maging gabay sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa liwanag ng iyong salita na palagi nagbibigay direksyon sa buhay. Patawarin mo kami sa mga panahong pinili naming itago ang liwanag ng pananampalataya. Palalimin mo ang aming lakas ng loob upang kami maging ilaw sa gitna ng dilim ng mundo. Tulungan mo po kami na maging tapat sa maliliit na hakbang ng kabutihan at huwag matakot magningning sa iyong pangalan. Gawin mo kaming ilaw ng pag-asa, pag-unawa at pag-ibig. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.